ang iyong pananaw. At marami pang iba. I can cite a number of them, even hundreds or even thousands of your uniqueness. Ano? Nag-iisa kang nilalang, wala kang kabulang. Kaya ba kang nilalang? Bakit ko po yan sinasabi? Mga kapatid, ano? Hanapin mo man sa lahat ng baul, ano? O halukayin mo man, o yung archive ng Homo sapiens, isa ka lang mga kapatid. At isa ka lang lagi. Wala kang katulad, hindi kang walang katulad. Sabi nga po, ibang klase. And whenever I'm looking at it, tinatanong ko yung sarili ko, yung iba kaya natutuwa sila na you're unique, you're special, na wala kang katulad. Kayo lang ang pwede sumagot niyan, mga kapatid. Ikaw ba'y natutuwa na wala kang katulad? At this point in time, kung titignan mo ang sarili mo sa salamin, and even as you go out and face somebody else, will you honestly say, I am happy for who I am? Are you? That's a big question. Mga kapatid, ito po ay tinakda. Itinakda ito, mga kapatid. God made it happen. Bakit? Because God wanted you to be you. Ano po? Very special. That's why, not you, only you were created, mga kapatid. Remember, you were created unto the image of God. Sinabi niya po yan sa Genesis 1:26. So special. Alam niyo po, pinili ko yung ibang mga pictures dyan para may variation for us to appreciate. Ano? Iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng nilalang, and yet, so special. So unique, mga kapatid. Kung titingnan niyo lang, ano? Worldwide, these are part of the 6.5 billion na nabubuhay dito sa ating mundo. Sabi nga, bilang pag-uulit, kapatid, ikaw inilikha niya na walang kaparis. Nag-iisang nilalang, mahalaga at natatangin dito sa mundong ibabaw. Marami sa atin na hindi pinahahalagahan ng bagay na ito, maging sa Kristiyanong komunidad. Dahil dito, nakakalikha natin ang ating kabuluhan bilang pambihira at bukod tanging nilalang ng Diyos. Sabi nga po, ano, sa halip na bigyan natin ng halaga kung sino ka at ano ka, natatabunan yun. Mamaya, pag-uusapan po natin ano, kung ano yung bagay na yun, bakit napipigilan nito na ilabas yung kahalagahan natin bilang isang nilalang. Ano? Sabi nga, bakit nga kaya? We have the so-called image syndrome. Mga kapatid, look at yourself, analyze, digest it. Tingnan ninyo, no? May mga tao po kasi may problema sa kanilang sarili. Kung hindi man pinapahalagaan ang kanyang sarili, may mga tao hanggang ngayon nababalutan pa rin po ng sakit na awa sa sarili. O yung tinatawag po nating self-pity. O di man kaya ay puno ng panghihina ng kalooban. Hindi na lang po nadi-discourage sa buhay. Or up to the extent that they consider themselves the nobody. Are you? Tinitingnan niyo ba ang sarili mo na walang halaga? O taong mga walang silbi? Ano? Muli, balikan po natin ang binasa natin, yung pinaka-teksto. No? Tingnan po natin, basahin po natin muli. Ano? Sabi nga, you made all the delicate inner parts of my body, them together in my mother's womb. Tingnan niyo po yung babae. No? Just imagine, ano? Thank you for making me so wonderfully complex. Complex, just imagine, ano? It is amazing to think about. Your workmanship is marvelous and have when I know it. You were there while I was being born in utter seclusion.
You were there. Sino po yung nire-refer natin dito? Sino po ang nire-refer natin dito? You were there. We're referring to God. Mga kapatid, naabot siya. Sabi nga, it's just like a plant, mga kapatid. I may plant it, Pastor Adidas may water it, maaaring si Kuya Bonek ay pine-fertilize niya ito, pero ang Diyos lang ang pwedeng bumuhay. Ang Diyos lang ang pwedeng bumuhay, mga kapatid. Siya lang po ang pwedeng bumuhay, magbigay halaga sa lahat ng kanyang nilalang. Kung tingnan niyo po mabuti at basahin niyo po muli yung teksto, and if I read this outstanding statement correctly, you were prescribed and presented. Nagpapatong-patong po yung ano. Yeah. Patong-patong po yung po kasi ang... So, at any rate, sabi nga po, you were prescribed, presented into this world. Mga kapatid, at nang ipiniresenta po kayo ng ating Panginoon at ginawa, mga kapatid, grabe, no? You were done in utmost seclusion. Ipinakilala ka at piniresenta nila lang dito sa mundo. Ano? Out of the 6.5 billion, ikaw ang pinili. Just imagine, ipinanganak si Pastor Hermenegildo na labanan. Mga kapatid, nag-iisa lang po ang senior pastor ng Grand Harvest. Nang tinawag po siya ng Panginoon, he is exceptionally unique, special, mga kapatid. Nang tinawag siya ng God at magdesisyon siya to become a pastor, nag-iisa lang po si Pastor Romney. Nag-iisa lang po siya. And look at him now, mga kapatid. Tingnan ninyo po mabuti ang ating senior pastor. He is blessed. Pinagpala mo ang ating senior pastor, mga kapatid. Pinagpala mo ang Grand Harvest. Pinagpala po tayong lahat. He was prescribed and presented in this world. At ang God mismo may sabi, mga anak, ipinipresenta ko sa inyo ang magiging senior pastor ng Grand Harvest. Yan ay si Pastor Hermie naman. Wala nang iba. Just imagine that. Out of the 6.5 billion na tao sa mundo, alam ng God kung sino ang pipiliin. Na-remember niyo mo last week, nung nagsishare sa atin si Pastor Paul Lagaw, di ba? Although we will pass through a process. May proseso. And this process should be followed. Mga kapatid, when I'm going through the Bible, natapos ko na po muli basahin ng Biblia, binalikan ko muli ang Genesis. Yung pong pagkatawag po kay Joseph. Mga kapatid, sa chapter 45 at chapter 50, nung po magdesisyon si Joseph, na nagpunta na sa kanyang mga kapatid, bumibili na ito ng pagkain, he became the governor ng Egypt. Alam niyo po, nang i-reveal niya po yung sarili niya in front of his brothers, ano ang sabi po doon ni Joseph? Mga kapatid, I am just following the chart that was given to me by God. Ito ay pagkatawag sa akin ng Panginoon. And I know, you meant me harm, but God meant this for good. Just imagine that, It's a process. Di ba? Kung titingnan natin yung story ni Joseph, grabe po yung pinagdaanan niya. So, dumaan po